Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Titus, chapter 2, verses 11 to 14. Sapagkat nahayag ng kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itong nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Restoration of all things, isa po sa ating pinaniniwalaan bilang mga Kristiyano ay i-restore po ng Panginoon ang lahat ng bagay. So paano po magaganap yan? Unang-una po darating po siya. Susunduin niya po tayong mga believers at yung mga tao po nanalig sa Kanya. Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17, bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. So yung event na yon, ang tawag po doon ay rapture, na kung saan sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. At tayo po ay makakapiling na niya magpakailanman. So kung nag-aaral po kayo ng end times, alam po ninyo marami pang magaganap. Pero ang conclusion po niyan ay makikita po ninyo sa Revelations 21 verses 3 to 4 na kung saan tayo po'y mananahan na sa piling ng Diyos doon po sa bagong langit at bagong lupa. Sabi po rito, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. At sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So yun po yung magaganap. Marirestore po ang lahat ng bagay. So tayo pong mga believers, yun po ang ating inaasahan. Doon na po tayo nakatuon. Kung talagang eternity-minded po tayo, yun na po ang takbo ng ating pag-iisip. Hindi na tayo umaasa na titinupay itong mundong ito. Yung iba umaasa pa na magpapalit ng gobyerno, magpapalit ng mga presidente, para bang makikita nila sa mundong ito yung pong pagbabago na sa pamamagitan lamang ng kakayahan ng tao. Hindi po. Malinaw sa Biblia sinasabi, mabubuhay po tayo sa huling araw sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Yun po ang gustong tukuyin po ng Titus chapter 2 verses 11 hanggang 14. Sa huling araw po magre-rely tayo sa grace ng Diyos. Kasi sabi po sa verse 14, upang palayain tayo sa kasamaan sa mundong ito at linisin tayo upang maging bayan niyang masipag sa paggawa ng mabuti. Ang makakagawa lamang noon ay ang ating Panginoong Hesus na ating sinampalatayanan. Kaya alam niyo po, huwag niyo ilagay yung pag-asa niyo sa tao, sa gobyerno, sa kayamanan, sa meron sa mundong ito. Hindi po. Dapat dun tayo umasa. Lahat po yan ay lilipas. Lilipas ang langit at ang lupa. Ang salita lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman. At tayong namumuhay sangayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mamumuhay o mabubuhay magpakailanman. So napakahalaga na ganun dapat po ang outlook natin. Mga kapatid? Kasi kung hindi mapupuno tayo ng pagkadismaya, mapupuno po tayo ng pagkainis, disappointment sa mundong ito na alam naman nating papasama na ng papasama. Ang tinuturo po ng Biblia, dapat ang Diyos lamang ang ating asahan. Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Yung pong tinutukoy po dito sa Titus chapter 2 verse 11. Kasi tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang pag-asa natin sa mundong ito. At malinaw din po, sabi sa verses 11
and 12 sa English Bible po ang sabi, yung grace po ng Panginoon, it teaches to say no to ungodliness, worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So ganun po ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay nating mga believers habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Sabi po sa verse 13, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mabubuhay po tayo sa biyaya ng Diyos upang talikuran natin yung makabundong pamumuhay at yung pong makapamuhay tayo ngayon ng karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya by grace lang po talaga ang ating pong pamumuhay sa end times. Ano po, hindi po sa sarili nating kakayahan, sasama ng sasama ang magaganap sa mundo. Ano po, hindi lamang sa political world, ano po, maging sa ating environment, sasama ng sasama po yan. Magkakaroon ng kaguluhan, mga digmaan, mga paglindol at kung ano-ano pa. Pero tayo po na eternity minded, nakatuon tayo doon sa ating dakilang pag-asa, yung pagparitong muli ng Panginoong Hesukristo upang makapiling niya tayo magpakailanman. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Tinuturuan mo kaming mag-isip ng tama, magkaroon ng tamang outlook sa buhay na dapat na po mag-shift yung aming pag-iisip, yung aming pag-asa sa Panginoong Hesukristo na po namin dapat ituon ang lahat-lahat sa aming buhay. Sa mga nagaganap sa mundong ito, hindi kami nangangamba, hindi kami natatakot. At kami po ay patuloy na nananampalataya ng Panginoong Hesus, ay hahanguin kami at palalayain sa kasamaang meron sa mundong ito at kami lilinisin upang maging karapat-dapat sa Kanya pong harapan. Salamat po, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya sa aming pong buhay. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.